Magandang gabi po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa unang gabi po na ito ng ating pong Intentional Discipleship Season 5. Imagine niyo po, nakakalimang season na po tayo at ito po ang ating pong objective dito, bukod po sa mga narinig na ninyo, ay upang kumbaga nagsisilbing supplement po ito para po sa ating Yemilit Discipleship Journey na po. So, una po higit sa lahat, nagbibigay galang po tayo sa ating pong leadership ng ating pong church, sa ating pong ever supportive po sa discipleship journey, ang ating pong General Superintendent, ang ating pong Bishop Noel Abiog. Ganyan din po ang ating pong Sekretaryo General, ang Reverend Elben Rodriguez, na pinagamit po muna niya sa akin ng kanyang laptop. Kaya po iba yung account eh. So, salamat po, Jensec. At gayon din po ang ating pong, syempre po, ang napakasipag po naming head sa KME, ang ating pong General Evangelist, ang Reverend Engineer Oscar Cuevas Jr., maging ang ating pong Tesorero General, ang Reverend Don Noel Bartolome. Maging sa ating pong mga napaka-supportive din po ng mga district superintendents na talaga naman pong pagka nirequestan po ninyo na suportahan po ang mga gawain ng ating pong church, particular po ang mga gawain po sa discipleship management ay nakasupport po sila. Kaya po hindi kataka-taka na ngayon po tayo ay 318 po ngayon. As of now, 318 po tayo na naka-subscribe ngayon dito po sa ating Zoom meeting. Kaya po salamat po sa ating po mga DSS at sa lahat po ng mga leaders ng ating church. Siyempre, of course, sa inyo po lahat ng mga nagtataguyod po ng Great Commission ng Panginoon, ang discipleship, magandang gabi po sa inyong lahat. Meron po akong tanong, no? At kanina po, sabi po ni DMs, ni Pastor Banji, ay gamitin po natin yung ating chat box. Pwede po ba pakitype niyo po sa ating pong chat box? Ito po ay yes or no lang po ang inyong itatype, no? At tanong po, naranasan niyo na po ba ang maligaw sa isang lugar? Naranasan niyo na po ba na maligaw sa isang lugar? Yes, yan. Lahat pala na po, lahat po tayo ay na-experience na po nating maligaw sa isang lugar. Pwede ho ba pakitype niyo po, in short, ano lang po, short lang na pag-share. Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay naligaw? Sabihin, nawawala na kayo sa inyo pong pupuntahang destinasyon. Okay, buti na lang may Google Maps. Yan. Kinabahan, natakot, nabalisa, disappointed. Okay Okay, so yun, nabudol maps si Pastor Roland. Normal po yan, no? Kanina po nabanggit po ng Pastor Banji na nagra-rides po tayo ng motor. Opo, narating na po natin ang Luzon, Visayas at Mindanao sa pagmomotor. So, gusto na uli umuwi. Okay. Oo nga, no? Pagka po naligaw kayo, gusto niyo na lang umuwi. Okay? Meron po nagbaliktad ng damit. Sabi po kasi ng mga matatanda, pag naliligaw daw, balik rin yung damit. Yan. Ayun po, si Kuya Pastor Rapi San Pedro ng Singapore. Sabi po ni Kuya Pastor Rapi, natawa. Nung naligaw, nung naligaw po siya, natawa po siya. Yan. Pagka po kami naglilibot-libot po dyan sa Singapore, napakasaya pong kasama yan. Sila Kuya Pastor Rapi, maging family po niya. Okay po, so, yan, nagtanong-tanong, tama, no? Okay. So, mahirap na sitwasyon yung ikaw po ay maliligaw sa isang paglalakbay, no po? Kaya po dito makikita natin kung gaano kahalaga ang direction, no? Napakahalaga po na meron tayong mapa na sinusundan na kung minsan, yun nga po yung Google Maps, nagiging Budol Maps, no? Alam niyo po kung bakit? Kasi minsan may mga pagkakataon na tinuturo ka ni Google Maps or ni Waze o waste of time sa isang lugar, tapos magugulat kayo, ano,
isang maliit lang na kalsada or kundi man parang dead end na pala, no? So diyan po makita ninyo na napakahalaga ng meron kayong susundan pagdating sa ating pong journey. Alam niyo po, we praise God sapagkat sa panahon po natin, no po, ang Yemelit Discipleship Journey po ay ibinigay po ng Panginoon po sa atin. No po? Ito po ay pinasimulan way back. Actually, marami na po tayong mga naging efforts when it comes to discipleship. Pero ito pong Yemelit Discipleship Journey ay sinimulan po natin noong 2017. No po? Way back po doon, ang Evangelista General pa po ay ang ating po Gensec ngayon. At ang pinaka-head na rin po namin noon ay ang Geneva, no po, ang Pastor Oscar. So binigay po ng Panginoon sa atin itong napakagandang ministry po na ito. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat ito po ay ipinagdalob sa atin as our map, no? Para po yung ating journey as a Christian, as a disciple, ay meron pong gumagabay po sa atin. No po? So pwede ho ba pakitype po natin sa ating pong chat box, praise God. Yan. Pwede ba pakitype po sa ating pong chat box, praise God. Yan. Okay. So sa ating pong unang first na lecture para po sa ating ID5, ang ating pong topic, pasuyo na lang po ng PowerPoint po natin. Yan. So para po sa ating ID5, no, ang ating pong topic po ngayon ay IDJ Core po. So pag sinabi po natin core, ito po yung pinaka sentro. Yan. Kasi po ang ating pong intention ngayon po, no, para po kung ba't natin po nilagay IDJ Core sapagkat una po gusto nating bumalik do sa pinaka-heart ng ating pong discipleship journey. At ito nga po yung ating pong Yemelif Discipleship Journey. Kaya po pinakisuyuan po na yung pong mga pastors po natin na 8 years below po ang kanilang years in ministry ay makasama po dito sapagkat nung nilaunch po ito 2017, marahil ang ilan po sa kanila ay hindi pa manggagawa, okay? Or nakapokus pa lang po sa local church na kanila pong kinabibilangan. Pero ngayon po, salamat sa Diyos at sila po tumugon sa tawag ng Panginoon para po maging isang manggagawa sa ating pong iglesia. No po, kaya po ang ating pong objective ay bumalik po. Kaya po ito pong aking assignment ngayon ay IDJ IDJ Revisit. Okay po? Yun po yung ating pong session 1 na kung saan babalikan po natin ang ilan lang po, no? Hindi na po natin uulitin pa yung ni-launch po natin 2017. Ang share ko na lang po sa inyo ngayon yung ilang po mga mahalagang bagay when it comes to Yemelit Discipleship Journey. So to some, no, ito po ay marahil ngayon lang po mapapakinggan formally sa isang lecture o ang ilan naman po na ito po ay napakinggan na, it will be a sort of reminder po sa atin, no? Ano ba ang IDJ at paano ba natin to i-implement? Okay po? Sige po. So for our session 1, IDJ Revisit, Returning to the Core. Okay po. Ang ating pong focus dito sa ating pong Returning to the Core ay refreshing and revisiting the heart of the Yemelif discipleship journey. Sige po. Sabi po sa talata ng Matthew 28, chapter 18 to 20, alam na po natin to, pero ito po yung pinaka-passage po talaga natin when it comes to discipleship. Sabi po dyan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng anak at pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So ito po yung tinatawag po natin the Great Commission ng ating pong Panginoong Hesus. No po? Ito po ay ibinigay ng ating pong Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad nung siya po ay paakyat na pumuli sa langit bilang napakahalagang atas
ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad during that time at hanggang sa panahon po natin ngayon, ito po ay in effect. Ano po? Ito po yung Great Commission ng Panginoon sa atin. Okay, ang tanong po, bakit nga po ba kailangang mag-disciple ang church at ang bawat mananampalataya? Ano po? So, why the church and every member needs to do discipleship? Okay? So, ito po yung ilan sa mga reasons bakit kailangan nating gawin ang discipleship. Siguro, pwede naman Kuya Pastor, di ba, yung magsisimba na lang kami, pwede naman po yung magbibigay na lang po kami, pero bakit kailangan pang magdisipulo? Okay po? So, ito po yung ilang sa mga reasons why the church and every member or every Christian needs to do discipleship. Number one, kagaya po ng binanggit ko po kanina, because it is the Great Commission of Jesus Christ. Okay, hindi po ito atas na ibinigay po sa atin ng ating po mga church leaders, hindi po ito atas na ibinibigay po sa atin ng ating po mga mentors. Ito po ay atas o commission na binigay po mismo ng ating Panginoong Yesus. Gusto po nating bigyan diin po 'yon, mga kapatid. Kasi po ito pong discipleship, hindi po ito isang programa lamang. Kundi ito po ang ipinagagawa, ito po ang itinagubilin ni Jesus po sa atin, no? Bago po siya umakyat po muli doon sa langit, no po. Kaya po sabi diyan sa Matthew 28, "Humayo nga kayo at gawin ninyong alagad ang mga bansa." So it is the great commission of Jesus kung bakit po tayo nagdi-disciple, sapagkat yun po ay atas ni Jesus sa atin. Okay po? Pwede ba pakitype po uli sa ating pong chat box? Yun pala yun. Type nyo nga po, yun pala yun. Sige po, type nyo po sa ating pong chat box. Yun pala yun. Okay? So hindi po pala ito iniuutos lamang po ng ating po mga leaders, kundi si Jesus po mismo ang nag-commission po sa atin to go and make disciples. Okay po? Second po, why the church and every members or Christians need to do discipleship? Because spiritual growth does not happen automatically. Mga kapatid at mga kamanggagawa, ang paglago po espiritual ay hindi po nangyayari automatically. Di ba sabi nga po ni Paul, dapat ito ay pinagsisikapan po natin, no? Kung paano pong ang isang tao ay, kumbaga yung nagba-bodybuild, no? Dapat po ganun din po. Yung ating pong spiritual growth ay pwede po natin ihalin tulad sa muscle na kailangan pong wino-workout po natin para po ito ay maging solid. Okay po? So ang discipleship po ay isa sa mga ibinigay po ng Panginoon sa atin para po sa ating paglagong spiritual. Okay po? Yan, may nagtatype pa yung pala yun. Okay? So sabi nga po dyan sa verse, no, Ephesians 4:13-15, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ito po yung process po ng ating pong spiritual growth. Number 3 po, bakit po natin kailangan mag-disciple? Because healthy disciples produce healthy churches. Kapag ka po malusog ang discipleship ministry sa church, sigurado po ang church ay lalago. Okay po? Sigurado pong ang church ay malusog at ito po ay lalago. Ngayon po, kung ang mga churches po ay hindi na lumalago, baka po naisasantabi na natin ito pong Great Commission ng Panginoon po sa atin, which is go and make disciples. Okay po? So yun po yun no? Kung bakit po ang isang church ay lumalago, sapagkat meron po itong healthy discipleship ministry. Kapag tinignan po natin ang early church, po sa Acts chapter 2, makikita po natin yung principle ng early church, di ba? Sila po ay nagsasama-sama, corporate, ng worship, yung isang malakihan, pero meron po silang pagsasama-sama sa kanilang mga tahanan. So yun po yung concept ng small group. At nakita po natin doon, marami po sila ginagawa, no? Pero isa po sa mga core po nila ay yung pong nagsasama-sama sila sa mga tahanan, sa mga maliliit na grupo. And ang sabi po doon, araw-araw, idinadagdag ng Panginoon sa kanila ang
naliligtas. Imagine niyo po, every day, si Lord po nag-add ng number sa church. Kaya po yung first few years po talaga ng early church, yun talaga yung napaka-rampant po ng growth ng church po noon, no? Kasi biro nyo, every day. Tayo po sa church nga po ang pagtingin na lang, ang pagkalkula lang po ng mga nadadagdag sa atin, monthly, quarterly, or yearly. Di ba? Pero sa kanila po, every day. Bakit? Kasi po, sumunod sila sa Great Commission ni Jesus. Nag-disciple po sila. At lumusog po yung church, lumago yung church. Okay po? So, next po, why do church need to make disciples? Number 4, because every Christian is called to make disciples. Bawat mananampalataya po, mga kapatid at mga kamanggagawa, ay tinawag po ng Diyos para gumawa ng disipulo. So siguro familiar na po kayo dito, no, sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Diyan po natin makita yung 4 generations of discipleship, from Paul to Timothy to faithful men and to others. Kaya po magandang tanong po siguro natin ngayon, mga kapatid at mga kamanggagawa, no? Tanungin po natin yung ating mga sarili. Sino ang nagdi-disciple sa akin? Okay? So siguro kung may mga nagte-take notes po kayo dyan, pwede niyo bang sagutin? Sino ang nagdi-disciple sa inyo? And second question, sino ang dinidisciple nyo? Meron po ba? Sana meron. Ano po? Kasi po, yun ang dakilang atas ng Panginoon sa atin. Okay po? So, ito po yung ilan sa mga reasons why the church and every member needs to do discipleship. At ito na nga po, mga kapatid, no? Kaya po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nais po natin na tumugon doon sa dakilang atas ng Panginoon. At ito nga po, ibinigay ng Diyos po sa atin ang Yemilif Discipleship Journey. No? Next slide po. So ito po, next slide po. Okay, ito nga po ang Yemilif Discipleship Journey. Alam niyo po, naikwento po minsan ng atin pong Geneva po sa atin, ano, nung siya po ay nagkaroon ng opportunity na maka-attend ng isang international conference. And alam niyo po ba, nung present po niya, ito pong Yemilit Discipleship Journey po natin ay na-bless daw po, no, namangha at napagpala yung pong mga nakakita nito pong ating pong discipleship ministry. Sapagkat kung titingnan po ninyo, kumpleto po ito, no? Meron pong 4 na level at ito nga po yung discipleship journey po natin. At ito pong Yemilit Discipleship Journey po, okay po, next slide po. Sa nakaraang General Conference po natin, pinagtibay na ang IBJ po ang ating pong flagship program. Okay po? Pinagtibay ng General Conference ng IBJ ang siyang flagship program ng Yemilit. Alam niyo po ba yung idea ng flagship? No, ito pong flagship ito po isang term ng Navy, no po. Yung fleet kung tawagin nila, no, Navy fleet. So doon po sa Navy fleet, iba't ibang barko po 'yon. At ang nangunguna po doon sa Navy fleet po na 'yon ay yung tinatawag po nilang flagship. Ibig sabihin, yun po yung pinakamalaki, yun po ang nagbibigay ng command, okay? Yun po yung pinakasentro nung fleet po na yon. Kaya po kung ilalagay po natin to sa context ng ating pong church, kung ang IBJ, ang flagship program po natin, ibig sabihin, lahat po ng mga programa natin, lahat po ng mga gawain po natin, dapat ay nakaugnay sa ating pong Yemilif Discipleship Journey. Okay po? So yun po yun kung kaya po siya flagship kasi dapat po lahat po ng mga gawain natin papunta po dito. Kaya po yun, magandang ano po yun magandang pagsusuri po yun. Yung ating po bang mga gawain sa church, mga kapatid at mga kamanggagawa ay papunta po sa ating pong flagship o nakasunod sa ating pong flagship, which is ito pong Yemilif Discipleship Journey. Okay po? So yun po yung magandang tanong po sa atin, no? Okay, so next slide po.
So ito pong Yemenite Discipleship Journey po natin, pakibalik po. Tingnan po natin, ano po ba yung purpose statement po niya? Ito po yung purpose ng ating pong Yemenite Discipleship Journey. To lead people to a saving relationship with Jesus. Okay po? And then next po, equip them for maturity. Alam niyo po, yun yung sinasabi sa Ephesians eh. Kaya po nagbigay ng mga leaders to equip the church to serve. Di ba? So dapat po napakahalaga talaga ng equipping. Ginagawa po dapat natin yung equipping. And then nasabi po dyan, draw them close to Christ and make them Christ-centered and multiplying disciples, all in order to glorify God's name. So ito po yung pong pinakalayunin kung bakit po tayo meron pong Yemenite Discipleship Journey. Okay po? So ito po, nakalagay na po dyan sa ating pong purpose statement. Okay po? Next slide po. So kung ganon, ang ating pong Yemenite Discipleship Journey is our response to Christ's Great Commission. No? So nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil po dyan sapagkat meron po tayong pagtugon sa dakilang atas ng Panginoon sa atin. As a church, yes. Ito po. So kamusta po tayo mga kapatid at mga kamanggagawa sa ating po mga local churches? No? Tayo po ba ay tumugon din sa Great Commission ng Lord gamit po itong ating pong Yemenite Discipleship Journey? Okay po, so tingnan po natin ngayon mga kapatid, daanan lang po natin ito pong 4 na level ng ating pong Yemenite Discipleship Journey. Kung mapapansin niyo po mga kapatid at mga kamanggagawa, sa taas po ng bawat level, makikita po natin dito, yun pong objective ng bawat level. Actually po, kung titingnan niyo po, ito rin po yung application, which is mamaya po, isi-share po sa inyo yung 3 apps ng Yemenite Discipleship Journey. Okay? So, yung level 1 po natin is believe in Christ. So, ano po yung dapat po nating makita po dito? Dapat po, lahat po ng mga members po, no? Dapat po ay meron ng relasyon sa ating Panginoong Hesus. Umaattend ng mga worship service, nag-commit na po siya as church member. So ibig sabihin po, nakadaan na siya ng I-Class 101 sapagkat yun po yung ating church membership, di ba? And understands Yemenite DNA. So ano po yung mga modules? Yan po sa baba ng bawat level, andyan po yung mga modules na naka-under po sa level 1, which is yung I-Class 101 and Yemenite DNA. Okay po? Pwede nyo bang i-type po sa ating chat box? Tapos na po ako sa I-Class 101 at iDNA. O kung tapos na po kayo paki-type nyo lang po sa ating pong chat box. Tapos na po ako sa I-Class 101 at iDNA. Okay. So that is level 1. Sa level 2 po, ang level 2 po natin is grow in Christ. Okay po? So sa ating pong grow in Christ, makita po natin dyan yung mga members po natin, no, after na sila po ay makapagtapos ng level 2 ng Grow in Christ, meron na po silang balanced spiritual growth. Okay, so pag sinabi po natin balanced spiritual growth, in all concept po no, ng buhay Kristiyano, sila po ay lumalago. Siya po ay bahagi na ng small group o yung IDJ group. And siya po ay nagko-commit to pursue spiritual maturity. And then lives out the Great Commission. So ano po yung mga modules under po ng level 2 po natin? Andyan po yung I-Class 201. Nandyan din po yung Welcome to God's Oikos. Andyan din po yung Making Disciples Family. And then po, Family Life and then yung Holy Spirit. Okay, so yun po yung mga modules under level 2. Pwede ba kung nakatapos na po kayo ng level 2, paki-type niyo po, done na po. Yan, done na po. Paki-type po sa ating chat box. Done na po. Okay, so punta po tayo sa level 3. So sa ating pong level 3, ang ating pong level 3 ay serve Christ. Serve Christ. So sa level 3 po,
Dito po makita po natin na yung mga members po ay dapat meron ng malalim na ugnayan sa Diyos. Okay? So kung dati po yung sinasabi ng Bible na parang spiritual milk pa lang yung kinakain, so dapat dito po ay meron na pong patuloy na paglalim ng relasyon sa Panginoon. So sa level 3 po, siya po ay dapat ay nag-lead na rin po ng small group. Commits to be involved in church ministry and equips disciples in the word and church doctrines. So ano po yung mga modules po dyan? Andiyan po yung iClass 301, Basic Doctrines, Leading Small Group, and Bible Interpretation. So mamaya po no, sa 3 apps, meron po akong ibang ibibigay pa po ng mga applications. Okay po? Okay, so level 4 na po tayo. Lead like Christ. So ito pong level 4, nakalagay po dyan yung objective, no, na pagkatapos ng aralin, ang isang membro ay fully surrendered na yung kanyang buhay, no? Leads Oikos Leadership Discipleship Group. So doon sa level 3, nagli-lead lang po siya ng small group. Sa level 4, nagli-lead na po siya ng mga small group leaders. So ibig sabihin po niyan, sa termino po ng small group ministry, meron na po siyang mga anak, no? Ibig sabihin, yung mga dati pong members po niya, sa small group niya ay leaders na rin ng kanilang mga small group. At nililid na po niya yon. O patuloy po niyang nililid. No? So dating member, nagkaroon ng sariling small group yung kanyang member, naging leader. So hawak pa rin po niya yon. Okay po? And then, syempre, commit po siya to do God's mission and develops Christ-like and biblically strong leaders. So ano po yung mga modules po dyan? iClass 401, Christ-like discipleship, multiplying leaders, and advanced doctrines. So ito po yung one glance ng ating pong Yemilif Discipleship Journey. Kung titingnan po natin mga kapatid, mga kamanggagawa, no, ito na po, no? Ito na po yung Yemilif Discipleship Journey po natin. Ang gagawin na lang po natin ay i-implement na lang po natin. Isasagawa na lang po natin. Okay po? So nakita niyo po, ako po para sa akin, kumpleto na po itong ating pong apat na IDJ. Okay po? So ngayon, meron po mga tanong. Kuya Pastor, paano po pag natapos na ng isang member, for example, ang apat na level ng IDJ? Magandang good question po yun. Di ba? So ito pong Yemilif Discipleship Journey ay bahagi na po ito ng buhay ng church. Kumbaga ito po ay isang cycle na kung saan ay yung po mga bagong church members, na yung mga nami-mission po natin, yung mga na-reach out po natin, sila po yung idinadaan po natin dito, di ba? So kapag sila po yung nakatapos na ng level 4, tuloy pa rin po ang discipleship journey, pero yung mga nakatapos na po ng level 4, ito na po yung ina-expect natin sa kanila. Sila po ay mga leaders na ng mga small group leaders. Ibig sabihin, nandun na po sila sa buhay ng isang disciple and nagdi-disciple pa. Okay? So mamaya po, siguro mas makakatulong po kung doon po tayo pupunta, pag nandun na po tayo sa implementation po ng ating pong Yemilif Discipleship Journey. Okay po? So ito pong IDJ, hindi po ito natatapos mga kapatid. No? So, halimbawa nga po, itong ginagawa nating ID. Ito po ay supplement po natin dito sa Yemilif Discipleship Journey po natin. Ano po? Supplement po ito. Okay, so next slide po. Dito rin po sa IDJ, meron po tayong tinatawag na power of alignment. Ano po itong power of alignment po na ito? Ito pong power of alignment, ito po yung from the pulpit to the small group ministry. From the pulpit to the small group ministry. Ibig sabihin po, kung ano po yung ating sinesermon sa pulpito, yun na rin po yung pinag-aaralan ng mga small groups po natin. Although ngayon po ay napaka-generous po ng ating pong church, through the collaboration po ng KME at saka ng CE po natin, napakarami na pong available po ng mga lessons na pwede pong gamitin sa ating pong mga small groups ministry po natin, no? Ang
discipleship management po, no? Meron pong isang lingkod ng Lord na nag-commit din po na gagawa ng mga IDJ weekly po natin. Ibig sabihin yung mga weekly lessons po natin sa ating mga small groups. Ang CE po ay naglabas na rin po ng iba't ibang mga lessons na pwede po nating magamit sa ating pong mga IDJ small group. Okay po? So, ito po yung power of alignment. Next po, ito po yung sinasabi ko, no? Meron pong two approaches. Ito po ay sa mga matagal na po na nag-IDJ or sa nakasama din po dun sa launching or madalas po kayong nakaka-attend na ng mga seminar po natin, ng mga lecture po natin about Yemelit Discipleship Journey. Meron po tayong two approaches in implementing the Yemelit Discipleship Journey. Kasi po may mga pagkakataon na nagkakaroon po ng mga questions like, Kuya Pastor, pwede ba namin saan ba namin pwedeng gamitin yung mga modules namin? Pwede ba sa Sunday School? O ito ba pwede namin gamitin sa small group namin? Okay, so ito po ay reminder po no, sa atin or doon sa mga first time po ito madidinig, ito po yung dalawang approach na pwede po nating gamitin sa pag-i-implement po natin ng ating pong Yemelit Discipleship Journey. Dalawa po, una, seminar type, at saka po pangalawa sa small group. Okay po. Previously, meron pa nga po yung individual, which is pwede pa rin po natin gawin. Sa individual, doon po papanoorin ninyo yung mga IDJ videos. Napanood nyo na po ba yung mga ano natin? Yung mga recorded video lectures po natin sa Yemelit Discipleship Journey. Alam niyo po ba 'yon? Pakilagay nga po sa comment section po natin. Nakapanood na po ako. Sige nga po. Meron po tayong mga recorded video messages po ng ating pong Yemelit Discipleship Journey. Almost complete na nga po 'yun kung di po ako nagkakamali. From I-Class 101 hanggang I-Class 501, kumpleto na po 'yan. Pati po yung mga IDNA, yung mga Making Disciples, kumpleto na po 'yan, no? Yung sa IDNA, si DS Obet po ang nag-lecture po doon, no po? Doon po sa doctrines, si Doc Jim po, no? So marami na po. Almost complete na po yung atin pong mga video lectures. Pwede niyo po siyang panoorin. Ako po nagpapasalamat kasi po nung nakarang General Conference, marami po lumapit po sa akin ng mga kamanggagawa po natin at mga kapatid at nagsasabi na napanood na daw po nila o ni-review daw po nila yung pong I-Class 101 video lecture, 201, 301, 401. So sabi nila na-refresh po kami, Kuya Pastor. So yun po, no? Pwede po ninyong panoorin po yun. Okay, so punta po tayo dito. So yung pong ating IDJ, pwede po natin siyang implement una sa seminar type. Okay? Sa seminar type po kasi, dito po mas organisado at structured po ito na pamamaraan sa pagtuturo kung saan ang mga kalahok ay sama-sama pong nag-aaral. Ano po ngayon yung tinatalakay dito sa seminar type po ng ating pong IDJ? So dito po, pwede nyo pong talakayin yung pong ating mga IDJ modules. Ano po yon? I-Class 101, I-Class 201, Basic Doctrines, na ang pag-i-implement po na to ay pwede pong seminar type. No? Yung iba naman po, narinig ko, sabi nila, ginagamit daw pula sa kanilang Sunday School. Pwede rin naman po yun kasi sama-sama po yung mga mag-aaral po doon. Di ba? Naglalaan po ng isang oras, sama-sama po, tinuturo ng pastor o ng mga leaders po ng church yung pong mga IDJ modules. No? So pag sinabi po natin seminar type, ito po isang pamamaraan, nilalagong po natin yung ating po mga members, ng mga leaders po natin, at doon po natin dinidiscuss yung pong mga IDJ modules. Okay po? Sa amin po sa MEMC, pasensya na po kayo, ito po yung aking pong gagamiting example. Pwede po kayong maging creative, no? Sa MEMC po, nag-create po kami ng MEMC School of Leadership. So doon po sa School of Leadership po namin, doon po namin pinag-aaralan lahat po ng mga IDJ modules. Yung I-Class 101, 201, Basic Doctrines, Family Life, no? Doon po namin siya inaaral. So seminar type po namin siyang ginagawa. Mga 2 to 3 hours na po. Pagsasama-samayin na po namin lahat ng members. So doon po ninyo pwedeng talakayin ang Yemelit Discipleship Journey modules. Okay. So sa small group naman po, okay, so may po tayong tinatawag na mga IDJ group.
So dito po sa small group, ito naman po yung pagkakataon na ang bawat isa ay meron pong mas personal na pag-aaral ng salita ng Diyos. At nakapokus po sila dito po sa application at saka po sa relationship. Kumbaga ito po isang healthy community na kung saan ang bawat membro po ng small group ay sama-samang lumalago. Okay, so alam po natin ang principle ng small group. So dito po merong facilitator and then gamit po yung lesson o pwede po for example lang po yung preach po ng preacher ng Sunday, ginawan po ng lesson, no, kagaya po ng ginagawa namin sa MEMC, ino-organize po siya as a small group lesson. Doon po ngayon tatalakayin sa small group. Okay po? So doon po tinatalakay yung pong mga application nung mga narinig pong mga sermon. Ano po? So, kaya po kung titignan po ninyo sa ating pong database, hinihingi po natin yung numbers ng IDJ small group. Okay? So ito po, patuloyan po ito mga kapatid. Hanggang sa dumating po si Lord, talagang small group po natin, tuloy-tuloy po ito. Well, ito pong seminar type, so pag natapos po natin yung mga modules, o di natapos po natin yung mga iba't iba po natin mga aralin sa Yemilif Discipleship Journey. Okay po? O halimbawa, may mga bago po uling mga invites o mga bago pong mga members ng church. O sila naman po yung idadaan po natin doon po sa Yemilif Discipleship Journey. Kumbaga, tapos na yung batch 1 o yung batch 2 naman. So, pwede po natin ilagay doon sa seminar type. While sila po ay dapat included na sa mga small groups po natin. So, kung ano, ito po in any order, ano po, kung ano po ang inyong pangangailangan, pero ito po yung dalawang approach po natin in implementing Yemilif Discipleship Journey. So siguro po ay makatulong po ito sa ating po mga katanungan. Kuya Pastor, saan po namin pag-aaralan? Yung pong aming iClass 101, sa small group po ba? Hindi po, ito pwede po na ninyong gawin sa seminar type na pamamaraan. Ano po yung pag-uusapan sa small group? Yung pong mga practical application ng mga sermon o kung meron po kayong series na sinusunod sa inyo pong church. No? So ang focus po ng small group is yung pong healthy community application ng mga pinag-aaralan po natin sa salita ng Diyos. Okay po? Okay. Okay, so konting time na lang po. Next slide po. Okay, ito po yung sinasabi kong 3 apps ng Yemilif Discipleship Journey. Okay? So, siguro po alam na po ninyo ito or kung dun sa mga first time po, ito po yung 3 apps ng Yemilif Discipleship Journey. Ano po yung 3 apps? Una po, appreciation. Pangalawang apps po ay application. Pangatlong apps po ay approach. Okay po. So, ito po yung mga example kung paano po natin titignan ito pong 3 apps ng IDJ. Halimbawa, no, sa IDJ, dapat po, sa halip na parang, kasi minsan kaya nagkakaroon po ng, sa tingin ko po konting problema sa pag-i-implement pa po ng IDJ, minsan, kulang po sa appreciation. No? Baka mamaya, siguro, syempre, yung excited ka, halimbawa, pagkatapos nitong intentional discipleship natin, excited ka ngayon na ipatupad ngayon yung Yemilif Discipleship Journey o mas lalo pang palakasin. Okay? Alam nyo, isa po sa maganda pong gawin ay yung appreciation. No? Ipa-appreciate po natin sa ating po mga leaders, ipa-appreciate po natin sa mga core po natin, ito pong kagandahan ng Yemilif Discipleship Journey. Halimbawa po, doon po tayo sa Believe in Christ. Ano po ba yung mga benefits po dyan? Siyempre po, ang mga members po, masisigurado nila yung kanilang salvation experience. Sila po yung magiging membro ng Yemilif Church and ano po yung nakalagay dyan sa baba? Experience the blessing of corporate worship and fellowship. So pagka po sinabi niya, alam niyo mga kapatid, pagka kayo ay napadalo sa ating Yemilif Discipleship Journey, by experience nyo yung pagpapala ng sama-samang pagsamba at fellowship. So siyempre naman, okay yun na. So ipapa-appreciate po natin. Okay, ito po yung isang magandang bigyang diin din po, no? Ito pong application. Okay, so minsan may mga tanong po kay Pastor, paano ba malalaman kung dapat ba lumipat na from level 1 to level 2? Dapat ba tapos lang? Tama naman po, pero dapat po makita yung application. Mga kapatid, napakahalaga po ng application.
ang Yemenite Discipleship Journey po, hindi lang po basta ito dadaanan. Pag natapos lahat ng modules, tapos na. Dapat po tignan po yung application. O, halimbawa, sa level 1, siguraduhin po natin na yung ating pong mga members ay meron na talagang relationship sa Panginoon. No? So, pag sila po yung umaattenda ng worship service, nag-commit po sila as a church member, no? Nagpabaptize na po sila, yung kanilang public expression. And naintindihan na po nila yung DNA, saka po yung vision, mission, and core values ng Yemili. So, pag nakita po natin yun, okay, check, 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 check. Ayos na to. So, you're ready na po for level 2. Yan. Okay po. And then, yung isa po yung approach, ito po, isahan lang po yung example na nilagay ko po, no? So, minsan, nasa approach din po kung paano po natin i-implement ang Yemilit Discipleship Journey. Okay po, so yung mga ibang example pa po, sa Grow in Christ, o ano po yung example ng appreciation? Next slide po. Okay, yan. So, may positive perspective na. Okay, pakibasa na lang po. Sa ating pong orasan po kasi ay alas 9 na. So sa application naman po, sa paglago kay Kristo, ayan po yung dapat po nakikita na sa mga members na nadalo po o dumalo ng level 2. Approach po, same pa rin po yan. Next po, so sa Serve Christ and Lead Like Him benefits, o ano po yung mga appreciation na maganda po nating pakita po dyan. Kaya po, nakalagay na po. Yung application po sa Serve Christ, meron na siyang malalim na ugnayan sa Panginoon and siya po ay ini-equip na as disciple sa salita ng Diyos at yung church doctrine. And last po, yung pong Lead Like Christ sa application. Yan po, no? So, nakalagay na po dyan. Okay, so ito po yung 3 apps po natin na ako po naniniwala, pag ginamit din po natin ito, mas makakatulong po ito sa ating pong implementation ng ating pong Yemilit Discipleship Journey. Okay po. Next slide po. So, paano nga po ba natin mas lalo pang mapapalakas o mapagbubuti ang ating pong IDJ? So, naglista po ako ng ilan sa mga suggestments, no? Mga suggestments po, paano ba natin mas mapapalakas pa yung ating IDJ? So, number 1 po, syempre, gawin po nating priority ang discipleship. Bakit po? Bakit po kailangan gawing priority ang discipleship? Meron po bang makakapagsagot dito po sa chat box? Bakit po kailangan gawing priority ang discipleship? Nabanggit ko po kanina. Kasi po ito po yung pinagtibay po ito ng ating General Conference. Paki-type po sa chat box. Bakit po kailangan gawing priority? Ang galing ng sagot. Flagship program. Salamat po, no? So kung ba't po natin siya dapat gawing priority? Kasi ito po yung flagship program po natin. Hindi na po siya basta program, kundi ito po, sabi nga natin Great Commission po ito ni Jesus, no? And then number 2, simulan ng discipleship sa pulpit at sa leadership. Alam niyo po, napakalaking bagay po yung narinig po sa pulpit about discipleship. Sabi nga po ni Geneva, marinig sa mga dalangin pastoral, no? Sa mga pahayag. Kumbaga parang sa salita po parang tutuligin talaga natin sila ng discipleship, no? And syempre po, kung meron man po dapat magsimula ng discipleship, ay ang ating pong mga leaders. So kumbaga from top to bottom po tayo dapat. Ano po? So number 3, patatagin po natin yung culture ng every member a disciple and every disciple a disciple maker. So dapat po lahat po ng mga members natin ma-realize po nila na sila po ay mga disciples. No? Simulan po natin yung culture po na yan. Next po, paano pa natin mas mapapalakas ang ating mapagbubuti ang ating IDJ? Next slide po. Iugnay ang discipleship sa pang-araw-araw na buhay. Siyempre naman po, no? So, dito po makita natin mga kapatid na ang bawat leader ay modelo. Ang bawat membro ay disipulo, ang bawat disciple ay disciple maker, at ang bawat ministry ay dapat po nakahanay sa Great Commission. Again, kagaya nga po ng sinabi sa Ephesians 4:13, hanggang sa maihanda natin ang lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at ng pagkilala sa anak ng Diyos, sa ganap na pagkatao sa sukat ng ganap ng kapuspusan ni Kristo. Mga kapatid at mga kamanggagawa,
Next slide po. Ang Yemenite Discipleship Journey po is more than a program. It is a lifestyle. Yemenite Discipleship Journey is more than a program because discipleship is a lifestyle. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyo pong pakikiisa. God bless po everyone.